Ang Fit-V GT5 Pro Max ay isa pang smartwatch na nagsasabing kaya sukatin ang blood glucose nang walang tusok. Walang tusok sa daliri o sensors, isuot mo lang ang astig na rilo sa pulso mo. Pinadala ito ng kumpanyang gumagawa ng rilo at hiniling na subukan ko, pero hindi nila ako binayaran para sa video na ito. Mukhang kumpiyansa sila sa produktong ito, kaya tuklasin natin kung totoo na may non-invasive glucose monitoring na maasahan o panloloko lang ito. Narito ang ating gagawin. Ikukumpara ko ang blood sugar readings ng relo sa blood glucose meter at glucose sensor para makita kung gaano katumpak ang mga ito. Ipapaliwanag ko rin ang mga pangunahing kalamangan at kahinaan ng bawat paraan ng pagsusuri, pati na rin kung magkano ang magagastos mo. Simulan na natin ang unang pagsubok. Ang glucometer ay nagbasa ng 77 mg kada deciliter. Ang sensor ay nagbasa ng 87 at ang relo ay nagbasa ng 74 na mg kada deciliter. Mukhang maganda, pero hindi ako kumbinsido sa isang basa lang mula sa relo. Magsasagawa ako ng 7 araw na eksperimento at susubukan ng glucose ko nang hindi bababa sa 12 beses kada araw sa iba't ibang sitwasyon para malaman kung gaano ka-reliable ang mga basa ng relo na ito. Katapos ko lang sa unang araw ng pagsusuri at nakakagulat kung gaano katumpak ang smartwatch na ito ngayon. Nag-check ako pagkagising, bago at pagkatapos kumain, habang nag-ehersisyo, sa gym at kahit sa gabi. Lahat ng 12 readings ko ay nasa tamang range. Karamihan ay halos eksakto. Pero tingin ko, napadali ko masyado ang unang araw para sa relo. Hindi ko hinayaang tumaas o bumaba ng sobra hanggang mag-high po ang blood sugar ko. Pinanatili kong steady ito. Sa madaling salita, ginaya ko ang glucose profile ng isang normal na malusog na tao. Bukas, plano kong hayaan magbago-bago ang blood sugar ko para makita paano ito haharapin ng relo. Bago tayo sa araw 2, ipapaliwanag ko muna paano sinusukat ng 3 tool ang glucose at magkano ang bawat isa. Ang tradisyonal na blood glucose meter lang ang paraan para masukat ang tunay na blood sugar sa bahay dahil kailangan tusukin ang daliri at kumuha ng dugo. Ang blood glucometer ang pinakatumpak na paraan para sukatin ang blood sugar sa bahay at mabilis mo agad makukuha ang resulta. Yung meter na ginamit ko ay nagkakahalaga ng mga $20 pero hindi mura ang mga test strip, mga $1 kada sukat. Pero ang pangunahing problema sa paggamit ng lumang klase ng meter ay nagbibigay lang ito ng reading sa isang partikular na oras. Kaya hindi mo makikita ang trend ng glucose mo o kung gaano kabilis nagbabago ang blood sugar mo. By the way, halos lahat ng glucose meter na mabibili mo online o sa botika ay may FDA clearance. Tandaan mo na ang susunod, meron tayong glucose sensor na ibang-iba ang paraan ng paggamit. Imbes na tusukin ang daliri mo, idinidikit mo lang ito sa braso mo. Ang bawat sensor ay may maliit na filament na pumapasok sa ilalim ng balat para kumuha ng glucose readings mula sa interstitial fluid o yung likido nga sa ilalim ng balat. Ito ay makabagong paraan para sukatin ang glucose, ngunit hindi direkta sa dugo. Ang lakas ng glucose sensor ay tuloy-tuloy at real-time ang datos. Alam mo agad kung saan at gaano kabilis gumalaw ang glucose mo? 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Hindi mura ang mga glucose sensor na ito. Ang isang buwanang supply ng mga biosensor ay nagkakahalaga ng mga 100 at kung ikaw mismo ang gagastos para sa totoong CGM, mas malaki pa ang babayaran mo. Sa dami ng datos at kaalaman mula sa mga sensor, sulit na rin ito para sa akin. Halos lahat ng glucose sensor na mabibili ay may FDA clearance. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit ito mahalaga. Ngayon, ipapakita ko kung paano sinusukat ng smartwatch ang glucose. Siguradong ito ang dahilan ng pagpunta ng marami sa inyo. May sensor ang relo sa likod. Ito ay chip na sinasabing kaya nitong sukatin ang blood sugar mo nang hindi na tinutusok ang balat. Kapag sinuot mo ang relo at inactivate ang glucose measuring feature, mga 10 hanggang 15 segundo ang kailangan para magawa ng relo ang proseso nito. Pagkatapos, lalabas na sa screen ang glucose reading. Hindi ko maintindihan kung anong teknolohiya ang gamit ng relo para sa real-time glucose readings ko. Mas gusto ko yung simple lang na interface, tulad ng glucose sensor app na pinakita ko sa iyo kanina. Kapag suot mong relo, nag-a-update ang glucose number tuwing 5 minuto at ipinapakita nito ang glucose graph para sa araw na yon na nag-a-update rin ng real-time. Basta suot mo lang palagi ang relo. Ngayon, ang astig sa relong ito ay nagkakahalaga lang ng mga $130, pero isang beses mo lang babayaran, walang subscription at walang refill. Isang beses mo lang bibilhin. Sa teorya, pwede mong sukatin ang glucose levels mo habang buhay, basta hindi masira ang relo. Di tulad ng karamihan sa blood glucose meter o sensor, ang relong ito ay hindi pa nasuri ng FDA para sa katumpakan o kaligtasan. Sa katunayan, naglabas ng babala ang ahensya para sa mga mamimili na nagsasabing walang smartwatch na otorisadong sukatin ang blood glucose. Ang mga may diabetes ay hindi dapat umasa rito sa medical na desisyon. Sa totoo lang, hindi rin ako fan ng FDA.
Mas gusto kong magsaliksik at magdesisyon kung paano ko susukatin ang blood sugar ko sa aking diabetes. Katatapos ko lang na ikatlong araw ng pagsusuri at nagiging interesante na ang lahat. Napansin ko na tuwing ang aking blood glucose ay stable at nasa normal na healthy range na 70 hanggang 100 at 40 milligrams per deciliter, maganda ang nagiging resulta ng relo. Sa karamihan ng mga resulta, pasok sa katanggap-tanggap na agwat ang reading ng relo kumpara sa blood glucose meter at glucose sensor ko. Pag sinabing reasonable, ibig kong sabihin ay plus minus 20 na para sa akin ay sapat na range para sa anumang continuous glucose monitoring. Napansin ko na kapag kumakain ako ng maraming carbs at tumataas ang blood sugar ko, nahihirapan ng relo. Tingnan mo, 1 oras na ang lumipas mula nang kumain ako ng malaking tanghalian. Nagbasa ng 188 ang blood glucose meter ko. 190 naman ang glucose sensor. Mula sa graph, kita ang mabilis na pagtaas ng glucose ko sa huling 30 minuto. Hindi nasukat ng relo ang pagtaas. 124 lang ang pinakita at hindi umabot sa 130 mga deciliter kahit halos 200 na talaga ang glucose ko matapos kumain ng tanghalian. At heto pang isa pang interesting na halimbawa. Sa totoo lang, medyo nakakatakot ito. Kahapon, naglakad-lakad ako at habang naglalakad, nagsimula akong makaramdam ng matinding panghihina. Huminto ako para tingnan ang blood sugar ko at nagbasa ng 47 mg per deciliter ang blood glucose meter ko. Matindi na talaga ang hypoglycemia noon at kung hindi ako agad kumain ng glucose tablets, pwedeng naging delikado ang sitwasyon. Ngayon, nag-alerta ang glucose sensor tungkol sa hypo-2 na may basang 53 at makikita ito sa CGM graph. Bumagsak ng matindi ang glucose ko sa huling 30 minuto bago nagka-low. Malamang marami pa akong aktibong insulin noon. Nakakatakot ito. Gaya ng nakikita mo, hindi talaga nakuha ng relo ang biglang bagsak na ito. Sa katunayan, nagpapakita ito ng 112 at hindi man lang bumaba sa 100 milligrams per deciliter. Nababahala ako sa insidente ng mababang blood sugar. At sa mga sumunod na araw, lalong naging malinaw na tuwing mabilis magbago ang glucose ko o lumalabas sa normal na range, hindi talaga nakakasabay ang relo. Pero ang natuklasan ko sa ikalimang araw ay talagang ikinagulat ko. Gusto kong tingnan ng mas mabuti ang graph ng glucose ko nitong mga nakaraang araw. Kaya nagsimula akong tingnan ng mga graph mula sa glucose sensor ko. Habang iniscroll ko, mapapansin mong iba-ibang itsura ng bawat araw, gaya ng dapat sa totoong glucose readings dahil hindi pareho ang blood sugar pattern ko araw-araw. Kung pareho lang, di ko na kailangan subukan na yon. Sa smartwatch, binuksan ko ang app, tiningnan ko ang parehong oras at may agad akong napansin na kakaiba. Palaging halos pareho ang daily graph gabi-gabi na nagpapakitang stable ang glucose ko. Tapos biglang tumaas sa 100 at 30 sa pagitan ng 8 at 9 ng umaga. Tapos may mas maliit na pagtaas sa 12 ng tanghali at 6 ng gabi. Hindi ba parang masyadong perpekto yon? Parang alam ng relo ang schedule ko, di ba? Lalo pang kahina-hinala kasi saktong pagtaas sa oras ng almusal, tanghalian at hapunan ng karamihan. Ang convenient naman, no? Pero ayaw kong akusahan ng kumpanya ng pandaraya o pandoloko sa mga tao. Kaya subukan pa natin isa pang eksperimento. Ika-6 na araw 9:00 ng umaga, hindi ako nagalmusal. Kagagaling ko lang sa mabilisang takbo, kaya magugulat ako kung tumaas ang blood sugar ko sa nakaraang oras. Pero ang nabasa ng smartwatch ay 129 at gaya ng dati, ipinapakita na naman ito ang karaniwang pagtaas tuwing umaga sa pagitan ng 8:00 at 9:00 ng umaga. Sigurado akong mali ito kasi hindi naman tumataas glucose ko tuwing tumatakbo ako. Tingnan natin anong sinasabi ng glucose sensor ko. Oh, makikita na bumaba ang glucose ko sa nakalipas na 60 minuto at 83 na lang ngayon. Kaya subukan natin ang blood sugar ko gamit ang meter para makasiguro oras na ng katotohanan. Oo, ipinapakita ng blood sugar meter na 88. Malayo talaga ang resulta ng smartwatch, gaya nga ng inaasahan. Parang may sarili lang itong algorithm at hindi tunay na sumusukat. Bago ko ibigay ang huling opinyon ko, may pabor lang akong hihilingin. Wala naman talaga akong pakinabang sa paggawa at pag-review ng relo na ito. Hindi ko inaasahan na gagamitin niyo ang affiliate link ko. Hindi na rin ako padadalhan ng kumpanyang ito at malamang hindi na ako i-invite ng ibang kumpanya para makipag-collaborate. Hindi ko ginawa ang video na ito para kumita, kundi para makatipid kayo. Ang hiling ko lang ay i-like at mag-subscribe kayo sa channel. At kung gusto niyo magpadala ng kaunting suporta sa akin, pwede niyong tingnan ang Patreon ko, kung saan magkakaroon kayo ng direktang access sa akin at ilang bonus na content. Ngayon, para maging patas, marami pang ibang features ang relo na ito na hindi ko nasubukan. Kaya kung bibilhin niyo ito para sa mga ibang features na yon, nasa inyo na yon. Pero pagdating sa pagsusuri ng glucose, malinaw na ang ipinapakita ng mga resulta. Hindi pa ito sulit na yon. Baka hindi mo alam na pwede ring magbigay ng maling resulta ang blood glucose meter mo kung hindi tama ang paraan ng paggamit mo.
Kaya siguraduhin mong panuurin mo ang susunod na video na ito para matutunan ang tamang paraan ng pagsukat ng blood sugar mo at malaman ang mga pinakamalalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag gumagamit ng meter. Kita-kits tayo sa video na yon. Paalam.